Hi everyone, I am Janine A. Fulgencio, and this is Week 5 Programming Basics under CC 102 Fundamentals of Programming. For today's video, pag-uusapan natin ang pinaka-core ng isang Java programming. Ito yung mga basics na dapat lahat ng programmer ay alam na. So, ang video na to ay may objectives. Dapat by the end of this video, you should be able to discuss the basic structure and syntax rules of a Java program, identify and differentiate Java keywords, identifiers, and variables, and lastly, explain the different data types used in Java. So, tara na! Let's start! Unang-una is parameters. Let's start by looking at the structure of a simple Java program. Usually, ganito yung mga itsura ng ating first Java code. Yung first line, public class programming basics. Itong line na to is very important. Yung class ay keyword na ginagamit para gumawa ng class, which serves as a blueprint or container ng ating mga code. Lahat ng Java program ay dapat nasa loob ng class. Programming basics. Ito yung Programming basics is the name of the class. And ayon sa Java rule, dapat pareho ang file name at class name. Kung dito, pangalan ng class name natin is Programming Basics, dapat ang file name natin is programmingbasics.java. Next naman is public. Ito ay isang access modifier. Ibig sabihin, accessible ang class na ito kahit saan sa program. Parang sinasabi dito ni Java ay itong class na to is open to everyone. Pwedeng gamitin kahit sa ibang files. So in short, public class programming basics is like a title page of our Java program. Dito, sinasabi kung anong pangalan ng program at kung saan magsisimula ang lahat. Next naman is public static void main. Parenthesis, string, tapos bracket, args. Args is arguments. Public, alam na natin yan. Diniscuss na natin. Access modifier na enable niya yung class to be accessible anywhere in this program. Static, pwedeng i-run kahit walang object ng class. Void, walang ibinabalik na value. Main naman is entry point ng ating program. String, brackets, args, ginagamit para tumanggap ng inputs from the command line. Kapag nirun natin yung Java program, dito mismo sa main magsisimula si Java magbasa ng instructions. Next naman is system.out.print parenthesis, quotations, good day sir. Itong line na to is print statement siya. Ginagamit ito para mag-display ng output sa ating screen. System, built-in class na siya. Out naman is isang output stream. At yung println ay isang method na magpiprint ng text tas ililipat sa next line after printing. Pero kung gusto mo naman na same line lang din sila, huwag mo na lagyan ng ln para magkadikit lang din, tas lagyan mo na lang ng space after ng sentence na yun. So, kapag nirun mo ito, lalabas sa screen natin is good day sir. At yun, first successful Java output mo na yan. Next naman is Java keywords. Ito ay mga reserved words na may special meaning kay Java. Hindi natin pwedeng gamitin bilang variable or identifier names. Example na to is yung class, public, static, if else, while, for, double, at int. Ito ay lahat ng keywords na to ay recognized automatically ng Java compiler.
Kapag ginamit mo sila bilang variable, ay mag-e-error. Kaya dapat unique yung names ng ating identifiers at variables. Next naman is Java identifiers. Ito yung mga pangalan na ginagawa natin for variables, class, and methods. Bale, sila yung nagsisilbing label para malaman natin kung aling part ng code ang tinutukoy. Sa Java identifiers ay may rules. Una, dapat ang identifier is mag-i-start sa letter A to Z, both caps and small caps, underscore or a $sign. After ng first character, pwede na maglagay ng numbers. Case sensitive si Java, kaya yung score na may big letter sa unahan is iba ang meaning dun sa score na may small caps. At paalala, ang keywords ay hindi pwedeng gamitin as identifiers. Dito, may example tayo ng legal at illegal identifiers. Yung legal is yung grade, int grade, tsaka int age. Bale, ito yung mga pangalan na hindi naman natin makikita sa keywords at nakasunod dun sa rules for identifiers. Ito namang nasa baba, kitang-kita natin, sobrang pula nila. Unang-una sa rules ni identifiers is dapat magsisimula daw muna sa letter bago ang number. Dito sa unang error natin is nagsimula muna siya sa number kaya hindi siya pinasa ni Java. Next naman is negative salary na identifier. Hindi din siya binasa dahil ayon nga sa rules ni identifiers, dapat magsisimula sa letter, underscore, or $sign. Dito, negative sign to, or minus. Sa Java kasi, may ibang meaning ang negative or hyphen na ganyan, na symbol. Sa Java, ibig sabihin niya is subtraction. Kaya hindi din siya binasa ni Java. Tip dito is gumamit ng descriptive name para mas madaling maintindihan ang purpose ng mga variables mo. Next naman is yung data types. Ito ang nagsasabi kung anong klaseng data ang kayang i-store ng variable mo. Una is primitive data types. Ito ay ang mga basic built-in types ni Java. They store simple values directly in memory. First example nito, huwag natin basahin yan. So, dito, first example niya is yung boolean is true equals true. Dito lang naman sa boolean is dalawa lang naman ang magiging value niya dito. Isang true or false. Sa byte naman is yung value nito or yung range nito is hanggang mula negative 128 to 127. Short naman is 16-bit integer. Tapos, kaya niyang mag-hold hanggang 10,000. Int naman is, ito dito natin, usually ginagamit ito for whole numbers. Tapos, kaya niyang mag-hold hanggang 100,000. Yung long naman is 64-bit integer. Tapos, dapat may L na symbol sa dulo. Kaya niya mag-hold ng ilan to? Ilang digit yan? 100,000. Pero alam ko kaya niya pang mag-hold ng mas maraming digit kumpara dyan eh. Next naman is float. 32-bit decimal with F. So, parang katulad ng long, dapat may F na sign sa dulo kapag gagamitin natin yung float. Double naman is 64-bit decimal kapag gusto natin magkaroon ng
decimal yung gagamitin natin, gagamit tayo ng double. Character naman is for single character. Kunwari, itong nasa screen natin ngayon. Char or character, OT equals X. Bale, yun yung magiging value ng OT natin. Next naman is non-primitive data types. So, ito yung mas complex and user-defined. Instead of storing the value directly, they store a reference sa memory kung saan nakalagay ang actual data. Unang-una dito is yung objects. Objects naman na to is actual instances of a class. Next naman is class or classes for creating your own data types. Arrays is for collection of values, interfaces, templates, or contracts for class to follow. Strings naman is ginagamit for text. So, yon, dito naman tayo sa basic syntax dito sa Java. Ito yung rules or grammar ni Java. Kapag di mo to sinunod, error na agad ang kalalabasan ng code mo. Unang-una is Java is case sensitive. So, yung katulad nga na sinasabi ko kanina, yung score na may first na big letter at score na may small caps is magkaibang identifiers yon. Kaya dapat careful tayo sa mga capitalization. Next is class name. Java classes uses Pascal case. Ibig sabihin dapat capital letter ang first letter ng bawat word. Katulad nung example, ito na lang. Gamitin natin to. Ito, yung class name natin dito, Programming Basics. Yung P at V is both capital letter. Dito naman tayo sa method name. Dito ay camel case naman ang ginagamit. Maliit ang first letter, pero ang next word is capital naman na. Lastly, program file name. Yung file name is katulad nga ng sinasabi ko kanina, ayon sa Java rule, ang file name nyo at class name nyo ay dapat magkaparehas. Pero sa file name, dapat, kunwari, ang class name natin is Programming Basics, ang file name dapat is programmingbasics.java din. Very strict si Java, kaya dapat organize once na masanay ka na, sobrang linis at professional na tignan ang code mo. Ito na tayo. Java variables. Ang variables ay parang boxes kung saan nilalagay natin ang data habang tumatakbo ang program. So, example nito is int age equals 18. Yung int is a data type, age naman is our variable name, at 18 yung value. So, parang may label ang bawat box. At may laman ito na pwede mong gamitin sa calculations or output. May 3 types ang variables. Una is local variable. Ito ay declared inside a method or a block. Temporary lang, tapos mawawala din siya kapag natapos na yung method. Next naman is instance variable. Declared inside a class but outside any method. Each object may sariling copy. Next naman is static variable. Ito ay declared using the static. Ito ay shared ng lahat ng objects ng class. So, kahit gumawa ka ng maraming Kahit gumawa ka ng maraming student objects, iisang school variable lang ang gagamitin nilang lahat. So, katulad nitong example dito. So, ang local variable nga, 'di ba? So,
ayon dun sa meaning niya, declare siya inside a method. So, void is a method. Baga, kapag nag-run na ito, ay mawawala na rin kapag natapos na ang method na to. Next naman is yung instance. Ito yung variable na may sariling copy. Kumbaga, kapag in-input mo siya sa ibang, kapag magko-compute ka na, pwede mo siyang ipag-add, ipag-plus, ganon. Ito namang static, final. So, katulad nga ng sinabi ko kanina, kahit gumawa ka ng maraming student na objects, iisang school variable pa rin ang gagamitin nilang lahat. So, ito is sample program. Ito ay simple calculator lang naman. Para mapakita ko lang kung ano yung uses ng, ay kung paano gamitin yung keywords, ibang data types, and yung identifiers and variables na din. So, dito nakikita nyo, nag-i-input ako nung scanner. Kasi, magagamit natin yan throughout our code. And kita nyo, nag-error siya nung kinapital ko yung J na Java kasi nga, case sensitive nga si Java. Kahit magkamali ka lang ng isang capital letter is mag-error na lahat. Or hindi na niya mababasa. Dito, nag-open ako ng scanner sa taas pero kinlose ko na din agad para hindi ko makalimutan pag natapos na ako mag-code. Ito, yung int, data type to, diba? So, nagde-declare na ako ng parang variable or boxes na may pwede kong lagyan ng value mamaya. So, dito sa simple calculator, may 7 na variables akong ginamit. Yung N1 and N2, bali sila yung magsisilbing first number and second number. Tapos, yung sum, difference, product, at quotient, sila naman yung operations na gagamitin ko dito sa calculator. So, kita nyo dito, binura ko yung ln kasi gusto ko same line lang sila nung magiging sagot kapag nag-run na tong program na to. So, dito sa calculator na to is gumamit ako ng switch case. Makikita niyo yung error na magagawa ko dito. Nakalimutan ko maglagay ng break kada case. Kaya, di naman siya totally error. Nag-run pa rin yung code, pero hindi nakukuha yung answer na gusto ko. So, dito sa part na to is nag-iisip ako kung lalagyan ko siya ng loop para if ever na gusto ulit ng user na mag-input ng new numbers na i-add or kagamitan na operation is di na niya i-run uli yung code all over again. Pero, bale magta-type na lang siya ng yes na equals to y, caps man yan or small caps. Tapos yan, ito na nga yung code na, yung error na na-encounter ko dito sa, di naman siya totally error. Lahat is ginawa niya. Kumbaga dapat sum lang is yung ipapakita niya. Tapos naglagay din pala ako ng if dito sa division kasi ang quotient is cannot be divided by 0. Tsaka in kasi yung gamit ko, kaya para mas simplify yung sagot or whole number yung sagot, ginawa ko to para maiwasan natin yung decimal. Tapos dito, ni-run ko ulit siya. Ganun pa rin yung resulta.
Yan na, naglagay na ako ng break kada cases ko. Yan. Nag-run na siya. Maayos na siya. Yan, dyan ata yan. Yung nag-decide ako maglagay ng loop. Do while yung ginamit ko for loop. Sobrang pula kapag nag-error. So, dito nilalagay ko na yung question na, do you want to try again? Tapos, so, iyan na nga yung buong program. Tapos na siya. So, yan na. Kita naman natin na maayos naman yung na-code ko dito. So, sana naintindihan nyo yung mga pinagsasabi ko dito. Yun lamang po at maraming salamat.